2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa iyo, ang tunay na #1. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo. Today is Saturday. Ang bilis ng araw, no? Nakakaloka, parang kailan lang. So eto nga, marami tayong chika ngayon na talaga naman magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Pero syempre bago ang lahat, gusto ko muna mag-shoutout sa lahat ng mga tumututok dito sa aking channel. Syempre sa aking mga kaibigan na lagi talagang sumusubaybay. Especially kay Christine Ann Perez. Yes! Na lagi talagang nanonood dahil gandang binibini siya. Charot. So yun. So Christine Ann Perez, hello, hello, hello. At saka syempre kay Glenn Pascual na naglalamyerda ngayon sa Madrid. At saka syempre kay Cornelo Dilag na lagi din nanonood dito sa atin. Kahit busy-busy si attorney, talagang lagi siyang nakatutok dito. At saka syempre kay Joel Torre de B. Jones, kay Ryan Matuga, sa lahat ng mga kaibigan natin na laging nanonood dito sa Mama Sam Vlog. Maraming salamat sa inyong lahat. So ang chika natin today ay si Mr. Toyota nandoon sa baba kanina. Tapos pagbaba ko, sabi niya sa akin, saan ka pupunta? Sabi ko, bibili ng almusal. Tapos sabi niya, tara samahan kita. So sabay kami naglakad, papunta doon sa may 7-Eleven. Tapos habang naglalakad kami, so hinawakan niya yung likod ko, yung alam mo yung ginanon niya, tinouch niya yung gano'n. So nagulat akong gano'n. Tapos sabi ko, ano ba bibili mong pagkain? Syempre ganun, patay mali siya yung lola mo. Pero ando doon yung, sabi ko, ano kaya iniisip nito? Kasi iniisip ko, baka mamaya, bigla niyang ipit-pit ba yung puwet ko, yung ganon. Mauumbok yan. So, sabi pag ganon niya, parang, sabi ko, ano kaya pinaplano nito sa akin? Tapos sabi niya sa akin, sana matuloy na yung inuman natin. Talaga ini-insist niya talaga lagi sa akin yung inuman. Syempre ako naman, parang sabi ko, sige hayaan mo, sa next month summer na namin. So, pwede na akong mag-nomo-nomo with you. Kasi parang feeling ko may gusto siyang mangyari, natatakot ako. Charot! So, yun. So, alam mo yun, ayoko kasi ng mga ganon, ng eksena, yung inuman tayo, tapos mamaya bigla ka nang hinuhubaran. Charot! Diba? Nakakawindang. Lalo na pag nalalasing ka na, syempre, yung kahinaan mo, mas madali nilang makuha. Yung tawag, maeksena ka na parang, ano ba? Ganon. Saka mas malandi kasi pag nakakainom. Charot! Kaya ayoko ng inuman. So, eto na. Marami tayong chika ngayon na magtataas ng kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya, wag na nating patagalin. Para sa unang chika, oh my God, Indonesia umaasa sa back-to-back ng Miss Aura International. Anong masasabi mo dyan, Mama Sam? Diyos ko naman, nakakaloka din tong Indonesia. Masyadong pilangera. Diba? Tayo nga noon nung nanalo si Faith Garcia dito sa Miss Aura, nag-aim din tayo ng back-to-back kay Mika Rosal. Si Mika, sobrang ganda na noon. Diba? So, hindi tayo nagtagumpay sa back-to-back win. Eto pa kayang Indonesia na hindi naman masyado kagandahan sila. Charot. So nakakaloka lang kasi. Ako kasi para sa akin ng back-to-back, isa yan sa pinakamahirap na kunin. Pero kung kaya nila, why not? Diba? So try it. Wala naman masama. Lahat naman syempre nag-e-expect to back-to-back win. Kahit nga ang Miss USA siguro nag-e-expect sila ng back-to-back win sa Miss Universe. Diba? So eto pa kayang Miss Aura International from Indonesia. So alam naman natin ang Indonesia ay talagang gusto talaga nila maka-eksena ng bonggang-bongga sa mundo ng pageantry. At naniniwala naman ako na darating yung time siguro magkakaroon sila ng mga panlaban na matitindi katulad ng Thailand, di ba? So
just wait. Ang tapang kasi ng dugo ng Indonesia eh. Kaya pag naglahian sila ng mga foreigner, hindi ganun kagaganda. Charot. So, yun. Kaya parang hirap talaga sila. So siguro magpalahi sila sa sa kapwa nila Indonesia para alam mo yun, kasi ang ganda talaga ng mukha ng Indonesian ha, in fairness. Saka maganda ang mga lahi ng mga lalaki dyan. Pangarap ko nga makatikim ng isang Indonesian boy eh. Charot! So ayan. So good luck dito sa team ng ng Indonesia sa Miss Aura. I wish all the best at sana matupad ang pangarap ninyo na mag back to back na hanggang pangarap na. Charot! So ayan. So good luck Indonesia. We did it! O, diba? At ito ang sumunod na chika. Mama Sam, ano naman masasabi mo sa Miss Earth Beauty na pareha silang batchmate dito sa Miss Earth noong 2018 at saka syempre pareha sila nakarating sa top 4 na ngayon sila kumbaga rematch uli dito sa Miss Universe, di ba? Ito nga si Miss Mexico at saka si Venezuela na pareha sila lumaban noong 2018 sa Miss Earth and then rematch sila ngayon dito sa Miss Universe. Ang masasabi ko dyan good luck. Good luck sa inyo kasi wala sa inyo ang mananalo. Charot! So yun, so ako para sa akin, parehas naman silang maganda, parehas silang may ibubugay yung galing nila pagdating sa pageant. Kaya lang syempre, swerte-swerte din yan di ba? So, sana yung caliber nila, ma-level up nila ng pang Miss Universe caliber talaga. At saka sana makarating sila sa dulo ng competition. Kasi sayang naman yung pagiging Miss Earth nila kung babasagin nila yon, di ba? Na hindi na makakarating sa dulo ng competition ang mga Miss Earth Queen. So, ako I think, kaya nilang makarating hanggang sa dulo ng laban. At naniniwala naman ako na malakas si Venezuela, malakas si Miss Mexico. Sila yung mga nakikita kong silent killer. Lalo na to si Venezuela, Diyos ko, di ba? Namulit yun ng mga pruta sa paligiran niya at pinamigay dun sa mga di ba, transformational leader. So, iba yung ipinapakita ni Venezuela. Alam niya kung paano maglalaro dito sa competition ng Miss Universe. So, yun. So, yun yung nakikita ko na bala ni Venezuela. Yung parang meron siyang, alam mo yun, yung alam niya yung game niya. Ewan ko na lang si Mexico, kung ano naman ang eksena. Pero kasi pag natitignan ko kasi si Miss Mexico, parang unsincere ng puso. Yung totoo na yung ipinapakita niyang kasinsiran. Hindi katulad yung kay Venezuela na parang alam mo na tinatrabaho niya. Yung kay kasi hindi. As in talagang iba yung nasa puso niya. But syempre, abangan natin yan sa Miss Universe. At ito ang sumunod na chika, Mama Sam, 3 kandidata na malakas sa Miss Universe. Naniniwala ka ba sa galing na meron sila? At tingin mo isa sa kanila ang makakasungkit ng corona kina Miss Thailand, Puerto Rico at saka si Venezuela? So, possible ba na sila ang mag-top 3 dito sa Miss Universe? Oo naman, hindi naman imposible yon as long pinapakita nila yung galing nila sa competition. At naniniwala naman ako na kayang-kaya naman talaga nila makarating sa dulo, di ba? Si Venezuela, si Puerto Rico at saka si Thailand. Kasi iba talaga yung kandidata ngayon ng Puerto Rico, iba yung kandidata ng Thailand, iba yung kandidata ng Venezuela. Pero hindi din natin alam, baka malusutan sila ng ibang kandidata na mas magaling sa kanila dahil hindi naman porkit na masabi na naku sila na yung malakas na yung taon na to, sila na ang magpi-place dyan. Depende yan sa mga ipapakita ng kandidata. At parang feeling ko yung ibang kandidata hindi naman papayag na maligwak na lang ng ganun-ganun na lang, di ba? So, tulad nga ng sinabi ko, depende yun sa preparasyon nila. Kung si Antonia Forsyth ang pag-uusapan, may ibubuga naman din talaga si Antonia Forsyth. Hindi mo pwede underestimate ang isang Antonia Forsyth sa Miss Universe kasi talagang pwede talaga siya na manalo kasi meron siyang bale, meron siyang ipapakita. And then si Puerto Rico, ganun din, performance level, and then saka yung ipinapakita niyang galing, talagang masasabi mo din ako, wag mo din i-underestimate ang Puerto Rico sa competition. Either Venezuela,
lalo na transformational leader ang pag-uusapan, alam niya kung paano maglaro dito. Diba? Tulad nga nasabi ko kanina, iba ang game ni Venezuela sa competition. So, para sa akin, silang tatlo, you can underestimate talaga sa kakayahan nila na maging isang Miss Universe. Kasi iba nga ang ipinapakita nilang magic. Iba yung ipinapakita nilang galing. At meron talagang ibubuga sa competition. Kaya medyo nakakatakot. Yes, imposible na makarating sila sa dulo ng competition, pero hindi rin imposible na maligwak sila sa competition. Pero maliit lang yung chance, yung masasabi mo na kung maliligwak yan, maliit lang. As in talagang sure bull to na makikipaglaro sa competition ng Miss Universe. But mas kumpiyansa pa rin ako sa pambato natin na si Michelle D. Yes! So, Michelle D. Mama Sam, tingin mo kay Michelle D, ano ang mas bagay sa kanya? Long hair na medyo curly or short hair? To be honest, hindi kasi ako masyado nagagandahan kay Michelle D kapag long hair na siya. Yung pag long hair na yung wavy hair, parang feeling ko, hindi naman siya ganun kadyosa kapag ganun. Nagmumukha siyang teacher, nagmumukha siyang matured. So, parang feeling ko na hindi beauty queen. Pero kasi minsan may nakikita kasi akong angulo na ang lakas maka-Rio netong si Michelle D. Yung version ni Rio noon na kinabog yung lahat ng magaganda. Sana ganun ang gawin ni Michelle D sa Miss Universe, no? So, beauty, gusto ko yung beauty niya kasi very Asian. And then, Oriental beauty. At masasabi ko naman na may ibubuga. Pero mas gusto ko short hair talaga kay Michelle D. Kasi parang feeling ko yun na yung signature ng isang Michelle D. Yung short hair, tapos kapag yung inayusan mo na siya, meron na siyang pasabog. Ang wish ko lang kay Michelle D na sana iba ang maging itsura niya sa swimsuit round at iba ang maging itsura niya sa evening gown. Yung alam mo yon, mas gusto ko sa swimsuit dapat medyo wet look. Na alam mo yon, wet look na tapos biglang pagdating sa Miss Universe na na yung evening gown na nakabanat na yung buhok niya, mas bongga, di ba? So yun yung aabangan ko kay Michelle D. Pero parang feeling ko Michelle D, malayo ang mararating nito sa Miss Universe. Naniniwala ako kay Michelle D kasi iba din. So parang feeling ko nga lahat din naman ng kandidata na alarma na kay Michelle D. Kasi parang yung ibang mga Latina, sinatanggal nila si Michelle D sa hot pick. As in talagang wala Pero yung iba naman nakalagay sa top 5. But never mind, it's not hindi naman sila yung judges. Kung wala man sa kanila, di wala, di ba? So, bakit ka maaalarma? Basta nandoon ka lang na alam mo na may ibubuga ang Michelle D sa competition ng Miss Universe. And then, you cannot underestimate her, di ba? So, yun, hindi mo pwede underestimate yung galing na meron ito si Michelle D. Kasi, ay nako, I can't wait talaga. So yun, so basta abangan na lang natin kung ano ang pasabog ni Michelle D. At eto pa ang chika, Diyos ko Lord. Ang sumunod na chika natin is about si Miss Philippines Earth, Ceciliana Aduana. Ay nako, to be honest, isa din to sa mga nangangamoy corona sa Miss Earth ngayong December kasi ewan ko, gandang-ganda talaga ako sa kanya. Iba talaga yung ganda na meron siya. Parang she's very confident sa sarili niya, na alam niya kung paano niya ipipresent yung sarili niya. At talagang, ewan ko ba, ang lakas ng kumpiyansa ko din dito sa kandidatang to na parang magta-title talaga siya sa Miss Earth. Iba kasi yung galing, kung paano siya magsalita, yung ganda na meron siya, yung styling niya. Talagang sabi ko, kumakabog. Iba talaga ang Liana Aduana. Sabi ko, ito talaga mag-Miss Earth talaga to. Plus, nandoon pa siya na nagtitraining pa siya ha. Take note, kahit ganun na siya kagaling. Plus, grabe ang kaseksihan. Talagang ambongga. Ang sexy-sexy ni Liana. At yung body shape niya, winner, di ba? So yun, so napanood ko yung interview niya nung isang araw. Sabi ko, iba talaga ang Liana, no? May kinang talaga siya. Meron siyang bumbilya na ilaw. Yung ganon, yung meron siyang kinang na pag tinitingnan mo siya, ang lakas maka-beauty queen. And then, grabe, nakaka-proud na ang pambato natin sa Miss Earth,
ganito kaganda, ganito kagaling, at ganito kadyosa. Diba? So, yun. So, para sa akin, si Yana, hindi mo rin pwede underestimate kasi grabe din yung ganda na meron to. At sobrang na-excite ako sa kanya. Sobrang na-excite ako kung ano yung ipapakita niya sa Miss Earth ngayong taon na to. Isa to sa mga sure win ako. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat po. Syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, basta maganda ka. So, yan. So, guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Thank you.